Check. Sound check. Sa ikalwa at ikatlong paglalakbay ni Pablo para ikalat ang Ebanghelyo, ay siya ay bumisita dito sa iglesia sa mga taga-Efeso. At ito ang ating series ngayong taong ito nagsimula tungkol sa sulat ni Pablo sa minamahal niyang iglesia. 3 taon, more or less, siyang nagpagal dito nung kanyang third missionary journey. So napakalapit niya sa iglesyang ito. At ngayon, ini-encourage niya ang mga mananampalataya doon, mga Hudyo at Hentil. Mahalaga ang unity bilang mensahe ng Efeso sa mga mananampalataya doon. At sila ay hinamo nila na mamuhay ng may katapatan. At ngayon, nasa third chapter na tayo, mga kapatid. Last time, nakita natin, yung past 2 to 3 weeks, nakita natin yung verses 1 to 13 ng chapter 3. At last message nga, yung huling mensahe natin, nakita natin yung manifold wisdom of God. Masigit nating unawain, masigit nating i-appreciate ang wisdom ng Panginoon mismo sa iglesia ng Diyos at ma-apply natin itong katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, after a very long digression o kumbaga parang detour sa verses 2 to 13, babalik na si Pablo sa verse 14, dun sa sinimula niya sa verse 1, na for this reason ay mananalangin siya para sa kanila. So verse 14 tayo to 19, mga kapatid. Sundan niyo ako sa inyong mga Biblia as I read the Word of God. At ito ang salita ng Panginoon, verse 14 to 19. Dahil dito, ay inululuhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ang lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin, mga kapatid, bago natin ito pag-aralan. Manalangin tayo. Our dear Heavenly Father, tunay nga, inaamin namin sa inyong harapan, di namin agad mauunawaan ang inyong salita, liban na gumalaw ang banal na Espiritu sa aming mga puso, isip at kaluluwa. Panginoon, sa umagang ito, ipaalala niyo sa amin ang dakilang katotohanan ng inyong salita, na ang aming mga panalangin ay tunay nga na umayon sa inyong kalooban sa aming mga buhay, na masigit naming makilala ang aming Panginoong Jesus, higit na lumalim ang aming lakas sa aming kaluluwa, at ganun din, mapuspos kami mismo ng inyong mga katangian. Pagpalain po ninyo ang inyong salita sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro kung may kilala tayong talagang mataimtim kung manalangin, walang iba ito kundi si Martin Luther. No? Maalala nyo, di ba? I'm so busy, sabi niya, na kailangan simulan ko yung first 3 hours of the day in prayer. No? Hangang-hada nga tayo, grabe, Martin Luther. Sobrang busy, pero 3 hours mananalangin. Pero alam ba nyo, na minsan sumulat si Martin Luther sa kanyang mahal na kaibigan, na reformer din, of course, na si Philip. No, Philip Melanchthon ang kanyang pangalan. At ito ang sabi niya sa kaniyang kaibigan. Yung panahon na ito, napaka-busy ni Luther. No, as usual, busy-busy siya. One of the busiest times sa kanyang buhay. Ito ang sabi niya kay Philip.
You extol me so much. Medyo malalim ang English ni Luther. You extol me so much. Masyado mo akong tinataas. Your high opinion of me, sabi ni Luther, shames and tortures me. Nahihiya ako para mo akong tino-torture sa mataas na pagtingin mo sa akin. Bakit kaya? Dagdag ni Luther, since, unfortunately, I sit here like a fool. Para daw siyang hangal and hardened in leisure. Sabi ni Luther, pray little? No, pray little. Do not sigh for the church of God. Hindi na nanalangin sa iglesia. Hindi makapanalangin. Already 8 days have passed in which I have written nothing. 8 araw na raw, wala siyang nasusulat. In which, even worse, I have not prayed. Grabe, 8 days na hindi siya nananalangin or studied. This is partly because of temptations of the flesh, partly because I am tortured by other burdens. Si Martin Luther, dumaan din pala sa panahon na halos hindi makapanalangin. At ito'y nagpapaalala sa atin na tunay nga, tayo bilang mga makasalanan, ay may mga struggle sa prayer. Nahihirapan tayo pag minsan hindi natin nakikip yung ating personal devotions, hindi tayo nakakapanalangin, at kasama na dyan, minsan ay mali pa yung ating naipapanalangin. At alam nyo ngayong umagang ito, ang teksto natin ay magpapakita sa atin ano ba yung tamang laman ng ating mga panalangin. Kaya napakagandang pag-aralan, lalo na yung mga prayers ni Paul, ang gandang pag-aralan. Kasi dyan nakikita natin, ano ba yung mga pinapanalangin ni Pablo? Ibig sabihin, yun din yung mahalaga na ipanalangin natin. At hindi na lang yung mga, kumbaga, paulit-ulit maaaring na ipapanalangin natin. So, dito sa ating talata, actually, ikalawang panalangin na ito ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Naalala nyo ba yung napakahabang sentence sa chapter 1, verses 15 to 23? Doon pa lang sa chapter 1, ipinanalangin na ni Pablo ang mga taga-Efeso. Kaya grabe yung prayer ni Pablo, yung kanyang prayer life. Ito, ikalawa, ipinanalangin. Verse 14, nagsimula yung panalangin na pinick up from verse 1. Kasi nga, verse 1, for this reason. Yun din ang simula niya sa verse 1. Tapos biglang slash, and then ang haba na detour sa hanggang verse 13. Ngayon, inulit na naman ni Pablo, for this reason, eto na, I bow my knees before the Father. Lumukod si Pablo. Now, nung unang panahon, gaya ng alam ng marami na rin sa inyo, ang normal posture of prayer is standing. Pag mananalangin, tatayo. Pero hindi naman kakaiba yung lumuluhod. Meron ding lumuluhod. Lalo na kung ito ay matinding panalangin, may humility, at even desperation. In fact, ang ating Panginoong Jesus, kung inyong maalala, sa Luke 22, nakaluhod na nanalangin sa halamanan ng Gethsemane. So, ganun ito si Pablo, parang with all humility, with all the, kumbaga, yung commitment or heart, puso na manalangin. At siya'y nanalangin, sabi niya sa Father, normal naman yan, our Father who art in heaven. Pero sa verse 15, sinabi yung Father kasi sa verse 15, dahil Father ang Diyos, from whom every family in heaven and on earth is named. So lahat daw ng family in a loose sense, so mga grupo, mga kalipunan ng mga tao, hindi lang sa tao, pati sa langit. So malamang pati mga anghel kasali rito, na lahat, in other words, ng mga nilalang ay nagmula sa Ama. At ngayon, verse 16, ito na yung laman ng prayer. At alam nyo, 3 bagay ang titingnan natin dito, So 3 yan, kaya medyo maikli lang kada isa, dahil 3 ito, usually 2 lang ang puntos natin. So ang mensahe na gusto nating makita sa panalangin ni Pablo is, as believers in Christ, again, this is a result of Christ's death and our salvation in Him. As Christians, let us align our prayers to the things that are important to God. Yun lamang ang ating mensahe.
na yung mga panalangin natin, ilinya natin, i-align natin, gawin nating ayon sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. At ano ito? 3 bagay ang mahalaga dito na ipinanalangin ni Pablo na mahalaga ring mag-reflect tayo in terms of our own prayers. First of all, Paul prayed for inner strength. Napansin nyo ba yun? Verse 16, inner strength in the inner being or inner strength. Tingnan natin yan, verse 16. So ito na, I bow down myself, I prayed to the Father, our Father, that, ito na yung first prayer, according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your, pansinin niyo yung last 2 words yan, in your inner being. Your inner being, na very rare, yung salitang ginamit yan, actually, inner entopos, na ginamit lang ito ni Pablo sa Romans 7 and 2 Corinthians 4. So, 3 beses lang na ito nagamit ni Pablo, na malamang ang ibig sabihin nito, inner being, yung lahat ng ating pagkatao, kumbaga, kung sino tayo bilang tao. So, kasama rito yung mind, heart, soul of a person. Yung lahat ng bumubuo ng ating panloob na pagkatao. Yung puso natin, kumbaga sa ngayon, sa lengguwahe natin ngayon, our heart, our mind, and even our soul. Sabi ng isang commentator, the moral and spiritual side in people. The very moral and spiritual side. Yung buong yun. Pinanalangin ni Pablo, yung inner being, and what about the inner being? Ano yung panalangin niya exactly? To be strengthened. Di ba? To be strengthened. Palakasin, to be made strong, capable, and one thing to note, passive yung ginamit doon na, kumaga, verb, or yung salita, passive. Ibig sabihin, hindi ang gumagawa sila. Hindi sinasabi ni Pablo, ang prayer ko, magpalakas kayo ng inner being nyo. Kundi passive. Someone else will do that for them. At sino yon? Of course, walang iba kundi the Father. The Father, God Himself, has to do it for them. No, to be strengthened, hindi pa nakontento doon with power. Yung dunamis na popular na narinig na natin, dito ilang beses ginamit ni Pablo, the means is the very power of God. No? Yung mismong kapangyarihan ng Diyos. At sa Ephesians, doon sa chapter 1, verse 19, nakita na natin na yung prayer niya, to know the immeasurable greatness of His power. To know. Dito naman, kumbaga, to experience. No? Dati doon, malaman, pero ito ngayon, talagang matanggap na nila at magkaroon sila ng kapangyarihan. Yung power daw na yan is through His Spirit. So, grabe yung Trinitarian formulation ng panalangin dito, at ng mismong sulat ni Pablo, yung banal na Espiritu ang mangyayari ito because of the work of the Spirit and according to the riches of His glory. Yung yaman ng luwalhati ng Diyos. Grabe yun. Nung chapter 1, nakita na natin, na grabe yung power na ito. Ito rin yung hinihingi ni Pablo. That same power ay gagalaw sa inyo para lumakas yung inyong loob, pagkataong loob. Pero para saan? Para ano ba exactly yun? Ano yung lumakas? Sabi sa verse 17, tuloy natin, so that, ito yung kasunod, yung paglakas na ito, okay, lalakas kayo in the inner being, your heart, your mind, your soul, lalakas kayo para that Christ may dwell in your hearts through faith. Para lalong manahan o para manahan si Jesus in your hearts. So, para ding inner person, parang parallel, inner being in your heart. So, andun yung parallelism. So, para sa inyong mga puso, para si Kristo'y manahan. Siguro magtataka tayo, teka muna, di ba yung bawat mananampalataya, si Jesus nasa puso na nila? No? Ito ba hindi ba mga Kristiyano ito? Kristiyano ang sinusulatan.
Gaya na alam natin, Kristiyano na ito. Di ba? Kung Kristiyano na to, nasa kanila na. Oo nga naman, di ba? Parang kakalito yon, Pablo, sabi dito, mananahan pa, Kristiyano na. Well, sabi ng iba, mga theologians, parang pinapanalangin daw ni Pablo kasi yung ginamit na salitang dwell is more of permanent indwelling. Hindi ito yung parang temporary. Merong ibang Greek word for temporary. Ito parang permanent. So parang sinasabi ng iba, pwedeng ang prayer ni Pablo ay manatili, magpatuloy ang presence ni Jesus, o kaya naman, sabi ng iba, na mamuhay sila under the influence of that indwelling. No, yung buhay nila, talagang makita na si Jesus ay nasa puso nila. Pwedeng ito daw yung panalangin ni Pablo para manatiling tapat, firm in the Lord Jesus Christ, and faithful in their profession of the Lord Jesus Christ. So grabe yung panalangin, na magkaroon ng lakas para maging tapat at para pagpatuloy na manahan si Jesus at makita ito sa kanilang mga buhay. And that is true faith. Hindi sa ating lakas, kundi sa pagtitiwala lamang sa Diyos. At itong mutual indwelling na ito, talagang makikita natin sa Bible. Paulit-ulit. Sa John 14, verse 20, sabi ng Panginoong Jesus, in that day, sabi niya sa mga alagad, in that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. So, merong mutual, parang tayo nananahan kay Jesus, pero siya rin nananahan sa atin. So, ano yung application nito sa atin, mga kapatid, ng katotohanan ito? Well, una sa lahat, sana ma-realize natin ang kahalagahan, the priority of the inner person. Kilalanin natin yung kahalagahan. Kasi yun yung focus ni Pablo, the inner being, the heart. Sana makita natin, ito yung napakahalaga sa buhay ng isang tao. Nabanggit ko yan kasi ngayon, grabe rin ang emphasis sa physical well-being. Yung lakas ng katawan, Halimbawa, merong isang article akong nabasa, pinagmamalaki pa, the Philippines, sabi nitong article na to, Southeast Asia's emerging fitness powerhouse. Grabe, tayo raw yung emerging fitness, yung mga nagpapalakas na powerhouse. Bakit? Sabi dito sa article, from boutique studios to nationwide chains, swim schools to martial arts studios. Sorry kung tinatamaan kang iba sa inyo rito. Baka membro ka nito mga fitness clubs na ito. Fitness is no longer a niche interest. Sa Pilipinas, everyone, sabi ng article, from binatilyo, teenagers, to lola at lola, grandparents, is getting on board. Lahat daw kasali rito. Again, hindi natin minamasama ito, pero again, sabi nung isa pang article, the Philippine sports and equipment and fitness market is valued at $1.2 billion. Ganun na kalaki pala itong industriya na ito. Nagke-cater sa mga fitness market. Driven by, sabi nung article, increasing health consciousness, rise in fitness-related activities, and expansion of gyms and fitness centers across the country. At nakakagulat ka, dito lang sa malapit sa ating pinagkakapihan. Di ba meron diyang, fitness first or something na 24 hours na yata. Again, hindi natin minamasama kung member kayo nito. At gaya ng alam nyo, ako'y napakahilig din sa physical fitness. So, hindi ito natin minamasama. Pero, huwag natin kaligtaan yung inner person. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, di ba? Sa 1 Timothy 4:7b, sabi niya, while bodily or rather train yourself for godliness. Train yourself. Parang gymnast o athlete nagte-training for while bodily training is of some value, mahalaga rin yung bodily training is of some value. Gaya ng alam natin, godliness is of value in every way as it holds promise for the present life and also for the life to come. Yung physical fitness, dito lang sa buhay na to. Pero yung spiritual fitness, godliness, hindi lang sa buhay na to, pati sa buhay na walang hanggan. And so mga kapatid, sana
tama yung ating balance dito. Ano? Again, hindi natin minamasama. Mahalagang health conscious tayo, mahalaga nag-exercise tayo, pero huwag nating kaligtaan yung primacy or yung priority of the inner being. At anong indicator na lumalago tayo? Ito, sinabi na ni Pablo, the very indwelling of Christ. Kasi yun ang prayer, no? Yung kalakasan, hinihingi niya para lalong manahan si Kristo. Ibig sabihin, the more we grow, the more we see Christ in our lives. Ang magiging impression sa atin ay mas kagaya siya ni Jesus. Mas nagiging kagaya siya ni Jesus. And if we grow in that way, ito na, we are being strengthened. But by that power that comes to the Spirit dwelling and Jesus Himself dwelling in our lives. But how do we do this? How do we grow the inner person? How do we be strengthened? Alam na natin ang sagot. Marami sa atin realize it will take nothing less than the power of God. No, hindi ito sa atin, sarili lang. Of course, meron tayong human responsibility. Ano yun? The means of grace, no, makinig ng salita ng Panginoon, magbulay-bulay, magbasa ng mga magaganda o godly books, at fellowship, makisama sa mga kapatid, sa pananampalataya, ayan, maglingkod sa Panginoon. Pero ultimately, we depend on the grace of God. Siya yung makakapag-mold o makakapaghubog sa atin para mas maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. But then secondly, second prayer, not only strength in the inner being to be more like Christ, but greater understanding. In verse 17 pa rin, B and 8 up to 19 actually, ano? Yung greater understanding of the love of Christ. Pinanalangin niya to, no? Pinanalangin niya, verse 17, B. So that Christ may dwell in your hearts through faith, then dash, ito yung ikalawa, that you, no? Kasi yun yung yung parang sabihin nating cue na another prayer ito. Ganon din yung sa una, that according to the riches you may be granted. And then second prayer dito ni Pablo, that you, 17b, being, ayan, rooted and grounded in love. Dalawang metaphors, dalawang larawan ang kinumbine. Rooted, parang halaman, puno, malalim. Grounded, parang building. Nagtatayo ng building, nakabaon ang pundasyon, pinagsama ni Pablo. Okay? For what? In love pala, sabi rito. Ano yung love na ito? Ito yung the love of God. Yung sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. Nakaangkla tayo doon, alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Then verse 18, tinuloy niya, may have the strength. Ito na naman, yung strength, yung kalakasan, to comprehend. To comprehend. Napaka halaga ng salitang to comprehend, kasi itong salita na ito daw ay hindi ordinaryong para maintindihan, para bang yung certain facts like gano'n ba kalayo San Pablo sa Maynila, ilang kilometro, kunwari 80 kilometers, gano'n. So a simple fact, kundi ang ginamit daw dito, yung salita na parang may earnest grasping, parang may process of inquiry, parang yung bagang sinusuri, pinaghihirapan, inaalam talaga. So parang in short, parang ang implication, may kahirapan ito. Ito yung isang bagay na hindi lang intellectual knowledge, but there is some practical experience dito sa kaalaman na ito. So the strength to comprehend with all the saints, hindi lang kayong mag-isa, tayong lahat dito magkakasama, what is, ano yung i-comprehend, ano yung uunawain? The breadth, the length, the height, and depth. Kumbaga yung multi-dimension, o yung lahat ng dimension, taas, baba, kaliwa, kanan, yung multiple dimensions na ito, na ano yun? Parang bitin Ano ba yun? Ano ba yung sabihin ni Pablo? Ano ba yung uunawain natin? Parang nakabitin, But then, verse 19, at ito yung clue, kung titingnan natin, from verse 17b hanggang verse 19, and to know, dinagdag niya, and to know, so ito na yung object, nitong height, breadth na ito sinasabi niya, and to comprehend,
itong multiple dimensions na ito, and to know, no, almost the same as comprehend, so to know what? The love of Christ. Ayun, the love of Christ. So parang umikot, grounded, rooted in the love of God to us, and now strengthened to be able to comprehend and to know the love of Christ. Yung pag-ibig pala ito ni Jesus. And so, grabe yung prayer ni Pablo para sa kanila, pero parang katakataka, teka muna, the love of Christ, pero that surpasses knowledge. Hindi ba parang negate niya yung kanyang sinabing to know the love of Christ, pero it surpasses knowledge. Teka muna, Pablo, di ba niloloko mo kami yan, unawain namin, pero sinabi mo rin na hindi maunawaan. Ano ba talaga, Pablo, ito? Now, of course, alam natin siguro ang sagot na ibig sabihin lang ni Pablo that it is beyond our total understanding. Kumbaga, lampas sa kakayahan natin. Parang, it's knowable, but cannot be fully known. May mga bagay na pwede mong matutunan, pero hindi mo talagang lubos na kayang matutunan yung kabuuan. Parang ganun, And this is in fact who God is. We can know Him truly without knowing Him exhaustively. Sabi nga ng isang commentator. We can know Him, pero hindi natin pwedeng buong matutunan lahat. Siguro para yung, kunwari, mathematics o calculus, pwede natin matutunan yung konti, pero hindi natin masasabing alam na nating lahat ang tungkol dito sa calculus or mathematics. At ito ang gusto ni Pablo na mangyari sa kanila. To encourage them, to meditate on, to be grounded and rooted, and lalo pang lumago. So, nakaangkla na, lumalago pa. So, parang naghalo-halo yung mga metaphors na ito para lalong ma-appreciate yung pag-ibig ni Kristo. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, ito ba'y laman din ng panalangin natin? Nagpe-pray ba tayo, Panginoon, sana lalo kong makilala ang pag-ibig ni Jesus? Ito yung ating nawang maging application. Let's pray and seek to grow in the experiential knowledge. Yung hindi lang basta alam intellectually, pero sa buhay natin, yung laki ng pag-ibig ni Jesus. At alam nyo, one reason why mahina tayo sa pananampalataya o nanghihina tayo once in a while, nalilimutan natin yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Jesus. Yung kalakihan, kalawakan. Sabi ng isang manunulat ay ang ganito, it is so easy, sabi niya, to forget that we are loved. Madali daw tayo makalimot as sinners na tayo ay minamahal kahit ng kapwa-tao. Kahit ng kapwa-tao. Kasi di ba kasabihan na yan, minsan may mga couples fellowship, di ba? At as may mga tanong na, ano yung huling sinabi mo kagabi sa iyong asawa? Di ba? At yung iba, sagot, I love you. Di ba? I love you. Bakit ganun pag gabi-gabi sinasabi pa? Di ba? Kasi we feel nice, na mapaalalahanan tayo na mahal tayo ng isang tao. Pag tayo naghihiwalay, kunwari, anak natin, mahal natin sa buhay, aalis, I love you. Pinapaalalahanan natin. Kaya sabi ng writer, whatever else sin is, anuman ang kasalanan, it is always forgetting we are loved by God. Sin, marami itong ibig sabihin, but one thing sabi niya, it is forgetting that we are loved by God. And the more we sin, the more we forget. The more we sin, pag tayo nahuhulog sa kasalanan, nalilimutan natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya napakahalaga pala na maalala natin palagi ito. So, mga kapatid, bilang application, we ought to examine, investigate, di ba yung salitang comprehend, We have to examine, investigate, ponder God's love and Christ's love for us. Hindi pala ito isang bagay na babaliwalain natin. Narinig ko na yan, sinabi na yan. Kundi patuloy palagi amidst the daily experience, in sorrows, in joys,
in trials, in sufferings, yung maalala mong mahal ka ng Diyos, ayun talaga yung tunay na naalala. Kasi pag minsan, pag lang may blessing, God is good. Pero pag trial na, oops, parang, ba't ako ginaganito ng Diyos? No? Parang wala ng sense of love. Eh yung tunay na pag-ibig, yung sense of that love, eh kahit matindi ang pagsubok, you still sense na ito ay galing sa mapagmahal na Diyos. And how do we do this? By always going back to the gospel. Kasi doon pinakamatingkad na makikita natin ang pag-ibig ng ating Diyos. And that is why the gospel is not just for unbelievers, but it is also for us. Kaya nga paulit-ulit natin pinapangaral. Di tayo nagsasawa na awitin ang tungkol sa Ebanghelyo, ipangaral ang Ebanghelyo, because there we see the love of Christ. And finally, last na lang to, and just much shorter than the rest. Sa lahat ito saan tumutungo, chapter 3, verse 19b, the last request, that you may be filled with all the fullness of God. Filled with the fullness of God. Ito yung last request ni Pablo for the Ephesians. Feeling of the fullness of God. Feeling, fullness. Ano ba ito? No? Pupunuin ang kapunuan. What is this, Paul? Well, alam natin, dito rin sa chapter 5, verse 18, yung famous verse, be filled with the Spirit. Diba? Do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Kasi yung fullness language is one of the, one of the themes of Ephesians. Imbes na gamit yung fullness. And most likely daw itong fullness na ito is all about yung fullness of God is yung moral excellence, perfections, no? Including yung kabuuan ng perfections ng Diyos. And so to be full or to be filled with the fullness, parang tayo mismo sa ating mga buhay that we may attain to His perfections. Kumbaga, mas magiging kagaya tayo ng Diyos na kagaya ng Panginoong Jesus, lalo na sa pag-ibig. Kasi pag-ibig ang pinaka-sentro nito, yung the love of Christ, the love of God. So, ma-reflect natin. So, if we can bring it all together, pag samasamahin na natin, Christ dwelling in the believers' hearts, being rooted and established in love, sabi ng isang commentator, and comprehending the love of Christ leads us to the ultimate goal of being filled with the fullness of God. Ito yung panalangin ni Pablo. Grabe, Ultimately, doon ang pinupuntahan na mapuspos tayo ng Diyos. Na ang buhay natin ay maging larawan ng katangian at perfections ng ating Diyos. And so bilang application, let's seek an ever-increasing fullness of our God. Sa ating mga panalangin, sana'y maging laman ito. At sadly, it also rebukes our prayers, mga kapatid, Kasi yung mga prayers natin, kalimitan napaka-self-centered, Para makasarili, puro nakatuon sa atin. Again, merong isang research na kinondak. Ang sabi dito, yung Lifeway research na siguro familiar sa iba sa inyo, yung Lifeway, na isang Christian group. Sabi doon, most people pray when they need the red phone for help. Red phone, yung parang telepono for emergency, di ba? May mga ngayon wala nang landline Pero sa kabataan namin, may mga pag-red yung phone, landline yun, pang emergency lang, hindi mo basta gagamitin kasi usually black yung phone nung panahon na yon. So, ganun daw ang tingin ng iba sa prayer, parang red phone, for emergency yan, kailangan kong manalangin. Sabi pa niya, si Ed Stetzer kung kilala niyo yung executive director ng Lifeway Research, sabi ni Ed, but their prayer life isn't a habit rooted in a relationship with God. Yung kanilang buhay panalangin, hindi nakaugat sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Parang emergency, parang 911. Kumbaga, sa Amerika na, dadial mo yon pag meron kang emergency. Sana makita natin, yung mga prayers natin, sana ma-align dito sa mga pinapanalangin ni Pablo. At ito rin ang mga panalangin natin, Panginoon, give me fill me with the fullness of your being. Na sa aking buhay ay maging larawan ako ng aking Panginoong Jesus
sa mga nakapalibot sa akin, makita nila na ako nga ay iyong tagasunod at disipulo. Pero baka may kinakausap tayo ngayong umagang ito na wala tayong masyadong kinalaman, wala tayong masyadong pansin, hindi natin pinapansin. Etong inner being, etong hearts, wala tayong concern. Concern lang tayo sa physical strength, physical fitness, pero hindi natin pinapahalagahan ang kaugnayan sa Diyos. O kaya naman, hindi tayo familiar sa pag-ibig ni Jesucristo. Hindi natin alam ito. Wala tayong idea ano ba itong pag-ibig na ito. O kaya naman, wala tayong desire na mapuspos ng pagka-perpektong katangian ng Diyos. Ay kung ito ang ating kalalagayan, sana makita natin ngayon na delikado ito. Baka tayo ay wala pa kay Jesucristo. Hindi pa tayo tunay na mananampalataya. Sana magsisi tayo sa ating makasalanan, lumapit kay Jesus, akapin siya, huwag nating ipag-atubili, huwag nating i-delay. Ngayon din, lumapit tayo sa Kanya at isuko natin ang buhay natin sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. And so in summary, nakita natin mga kapatid, let's pray for the strength of the inner person. Why? That we may better understand the love of Christ and that we may be filled. Mapuspos tayo ng mga katangian ng Diyos at mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Siguro marami sa atin ang familiar kay David Brainerd, no? Isang famous missionary na naging famous din dahil kay Jonathan Edwards. At ito si David Brainerd ay naging sikat dahil nga 29 years old, namatay na siya sa tuberculosis after yung kanyang labor sa mga Native Americans, yung mga Indians ang tawag nun. Doon siya nag-labor, namatay siya ng napakabata. Pero maraming hindi nakakakilala sa kanyang kapatid. May kapatid si David Brainerd, si John Brainerd. At itong si John ang nagtuloy ng gawain ni David sa mga Native Americans nung namatay siya ng napakabata. At kung meron diary si David Brainerd, ito na nga yung alam natin ngayon dahil kay Jonathan Edwards, napakahaba ng diary na yon. Meron din diary si John Brainerd. Pero sa diary ni John, 3 months lang ang nag-survive. No, konti lang. Pero may journal din siya, may diary siya. At very interesting, sa Lord's Day, Sunday of November 19, ito ang sinulat ni John habang nagmi-ministeryo din sa mga Native Americans. November 19, Lord's Day, sabi ni John, I had some real sense of God and divine things today in worship. Habang sumasamba, nagkaroon siya ng mas totoong pakiramdam o kaalaman tungkol sa Diyos. Sabi pa niya, oh, that God would daily increase the same. I had much sweetness and calmness in my soul. And so throughout the evening, I earnestly desire to be wholly devoted to God and perfectly free from sin. Oh, how sweet such a feeling. Narinig niyo ba yung sinabi ni John Brainerd? As real sense of God and divine things today. At sana ito rin ang ating maging panalangin. Hindi lang dumami yung kaalaman, facts, and things, and who, and what, and so on. But sana tuwing sasamba tayo sa Panginoon, ang ating naisin ay makilala ko ang Diyos. Higit akong humanga sa Kanyang pag-ibig. Higit lumalim ang kaalaman ko sa Kanyang pag-ibig. Para sa pang-araw-araw nating buhay, filled with His love, filled with His fullness, lalakad tayo ng may katapatan, lalakad tayo na hinisikap natin, whether we eat or drink or whatever we do, as we have heard kanina, we will do it for His glory. Sana ito maging laman ng panalangin natin sa ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, salamat sa inyo pong salita na aming narinig. At ang aming dalangin, ang aming mga panalangin nawa, ay tunay na maging refleksyon ng mga bagay na mahalaga sa inyo. Patawarin niyo kami kung may mga panahon na ang panalangin namin ay pawang tungkol lang sa mga bagay na aming hinihingi. Nawa, ito ay hindi lang tungkol sa aming mga pangangailangan sa mundong ito, kundi ang maging laman nito ay ang kalakasan sa aming spiritual na mga kaluluwa, sa aming higit na pagkakilala sa inyong pag-ibig at sa aming Panginoong Jesus. At na mapuspos kami ng inyong mga katangian, indeed, that we may be like the Father, our Father in heaven.
Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.